Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, breaking news, nasyak lahat, Pascual nag-resign na, PBBM nagulantang BP Sara. Yan mga kababayan ang ating aalamin mula po ito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So eto nga mga kababayan, bago po natin simulan, pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto mga kababayan, si Senator, yung chairman po ng Committee on Public Works, nagsalita na. Si Senator Bong Revilla, patungkol po dyan sa flood control, 5,500 flood control project na sinabi ni PBBM noong SONA. So eto mga kababayan, ito po ang sinabi ng ating Senador Bong Revilla. Totoo man na mas mabilis ang paghupa ng baha. Ngayon, hindi pa rin tama na dito mapunta ang usapan. Kasi hindi na dapat pinag-uusapan. Parang si President Bongbong Marcos lang. Hindi na dapat pag-usapan pa. Parang 'di ba? Ang pag-usapan natin ngayon yung pamimigay ng ayuda. Ito. Hindi na dapat pag-usapan yung paghupa. Ang pinag-uusapan dapat ay yung hindi na magbabaha. Hindi sapat na mabilis humupa ang baha. Dahil hindi naman talaga dapat bumabaha. Matindi ang pangarap ni Matindi talaga. Dapat daw hindi na pag-usapan yung paghupa. Dapat hindi na yung pag-uusapan yung hindi na bumabaha. Dapat walang baha, walang baha mga kababayan. Eka lang. Ang opinion ko lang, ang masasabi ko lang diyan mga kababayan sa sinasabi ni Senator Bong Revilla, malaki pong yan. Pangarap nyo rin po ba yan, Senator Robin Padilla, na mawala ang baha sa Pilipinas? Lalo na po dyan sa NCR. Kasi biruin mo ang gusto niyang mawala yung baha. Sa pagkontrol pa nga lang ng baha. Bulilyaso na kayo Paano pa kayang walain talaga yung baha? Wag kayong, opinion lang ito, baka naman wag po kayong apurado, Senator Robin Padilla. Padilla, Bong Revilla. Ito talagang dalawang ito, lagi kong napagkakamalian, Senator Revilla, wag po kayong apurado, Ang bilis naman Ang bilis nyo namang sa flood control parang dinadivert mo agad sa ibang ayaw nang bumaha ni Senator Robin ni Bong Revilla. Senator Bong Revilla. Yan mga kababayan, yan po. Anong masasabi nyo Para sa akin po, isa po yung parang yung rin yan, yung bigas nilang pinangako, di ba? Mahirap to pa rin. Itong sinasabi ni Senator Revilla, Bong Revilla, parang mahirap din itong to pa rin. Kasi isipin mo, baha na agad yung gusto niyang mawala Hindi na yung flood control kasi mga kababayan, di ba? Control pa lang, paghupa lang daw paghupa. Dapat daw diretso ng baha, wala nang baha. Kung hindi ba naman suntok sa buwan yung pangarap na yan. Kayo mga kababayan, anong masasabi nyo dyan? Kung doon nga lang sa flood control, nahihirapan na sila Pag control lang yun ng baha, paano pa kaya kung walain na talaga yung baha? Ay nako mga ka-review natin. Ito rin isa mga kababayan. Baka hindi po ito alam ng ating presidente Magagalit po ang ating presidente pag hindi niya po ito alam. Ito po. Ito mga kababayan,
Customers flock to the Kadiwa Center at the Bureau of Plant and Industry in San Andres, Manila to buy rice at 45 per kilo. O yan mga kababayan. Alam po ba yan? Hoy, kayong mga nagtatrabaho dyan sa Kadiwa. Alam po ba yan ng ating presidente, President Bongbong Marcos Jr.? Kasi po, ang alam ng ating presidente ay 29 pesos lang ang kilo ng bigas. Bakit 45 na yan ngayon, ha? Bakit 45 pesos na yan? Ito po ang sinasabi ng ating presidente. Mga kababayan, ha? Makinig po kayo. Hindi ko alam yan dahil ang Kadiwa, pinagbibili natin, chinek ko nga eh. Pinagpapabili tayo, ang binibenta natin na bigas is at 29 pesos. Kaya hindi ko alam yung 50 pesos, baka hindi sa amin galing yun, baka sa ibang source yun. Oo. Hindi, kasi Kadiwa 29 pesos ang presyo namin. So, ayan na, 29 pesos. Bakit ito 45 na? Mga nagkatrabaho dyan sa Kadiwa Center. Oh, bakit 45 yan? Ang alam ng Pangulo natin, 29 pesos lang pala eh. Ha? Pinatungan nyo ba? Oh, ganyan po sila mga kababayan, ha? Yung 29 naging 45 na. Oh, pataas ng pataas mga kababayan, ha? Oh, sa susunod, 60 per kilo na ang kadiwa. Wag na kayong magkadiwa. Wag na po kayong magkadiwa. 45. Mayroon namang nabibili rin sa market na 45 eh. Bakit ka pa pupunta dyan? Sa bagay, hindi naman. Apat na ano lang yung sinabi eh. Apat na sites, di ba? At puro NCR, yung Mindanao at Visayas na kinakalimutan na nila. Pero nung kasagsagan ng kampanya, pati sa Visayas at Mindanao, nangako rin ng ganyan. Well, anyway mga karibin natin, hayaan na po natin sila. Lahat pa ba ay nakakabili ng bigas? Well, anyway, sana po lahat tayo makakain. Kasi yan po yung ano natin eh, primary, kumbaga sa pagkain yan po yung basic needs natin eh. Anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Ito na mga karibin natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video na to. Ito na po. Nagugulat ako sa resignation kasi ito si Pascual. Ito yung mga unang ito yung mga unang nilagay diyan sa posisyon, no? Tapos ito kasama si Jokno, yung magaling na Jokno. Si Pascual at si Jokno, sila yung mga unang tao na inappoint at saka sila yung mga pinupuri ng mga dati yung mga dilawan na na mga kritiko ni BBM. Yan mga pinupuri, yung mga economic team ni Marcos, okay. Magaling ang economic team. Yan yung mga magagaling na economic team. Wala na ngayon. Ano po ang ibig sabihin nun? Pag magaling ka, hindi mo matitiis eh. Ako, yun yung yun ang pananaw ko. Pag ikaw magaling na tao, hindi mo matitiis yung kalakaran sa loob. Kita mo, wala silang paliwanag lahat. Walang malilinaw na paliwanag kung bakit magre-resign. Ito si Pascual. Abangan natin, no? Kung baka pagkatapos ng niya, magsasalita na rin. Katulad ni BP Sara. Ay, teka nga pala. May sinabi si BP Sara na tinatanong nyo ano dahilan ng resignation, di ba? Nagtataka ako sa hindi si Kalida parang sasakit. Nagtataka ako sa media natin. Sabi ni BP Sara, siya pa nagsabi, no, kinakailangan upuan natin yan. Bakit kaya wala nagpa-schedule na upuan yan? Dapat yun yung pinag-iisipan nyo, no? Ibang uri talaga itong media natin. Anyways, so lahat po ng mga alam nating matitino sa cabinet official dito sa gobyernong ito. Yan, kaya yan sila recto na tira. Yung mga katulad nila, yun na nawawala. So, ibig sabihin ba mga kababayan, yung matitira dyan sa cabinet members ni PBBM ay mga nabubulok? Yung bayot? Kasi yung matitino daw mga kababayan, yun yung mga nag-re-resign. Dahil hindi nila matiis at yung mga nakikita nilang kalakaran, no? Paano ba yan? Alams na kung sino po yung matitira, yun na po yun. Kakapanghinayang. Ito ni Pascual. DTI yan eh. Department of Trade and Industry. Po siya, malaking bagay po yan. Tapos, purim-puri pa nila dahil sa ekonomiya. Hindi ko alam kung
kung bakit po sila nag-resign. May hinala lang tayo. O makukonclude natin na hindi naman na si Tugade naging cabinet official ni Pangulong Marcos. Magkakaroon lang tayo ng conclusion na pag ikaw ay totoo, kulit naman ito na argo. Yung pinag-uusapan lang natin yung mga magagaling na cabinet official ni Pangulong Marcos. Hindi po si Duterte, Marcos lang po. Yung resignation nila kay Marcos na eh. Hindi naman kay Duterte. Anyways, yan lang po yung balita natin. Malalaman din natin yan. Marami namang may bobwit eh. marami naman may bobwit. Makikibobwit na lang tayo. Bakit nag-resign? Hindi kasi doktor. Hindi kasi doktor. Yan po ang problema pag mga panay politiko yung nilalagay natin. Yan yung sinabi ni Duterte. 'Di ba? Para ka maging matagumpay. Yung mga politiko, merong mga department yan na dapat. Yung mga pangmatagalan, katulad ng mga economics, may kinalaman sa ekonomiya, no? Dapat yan, mga hindi politiko nilalagay dyan. Kaya si Tatay Digong mahusay. Akalain mo na pamura-mura lang, no? Pero may esensya ng pamumuno. Anyways, may nakita lang ako rito. Ito po, yung si Pangulong Marcos nagmi-meeting, nakalagay, trabahador. Si BP Sara naman may picture, nasa picture siya ng mga maisog dun sa Germany. Reklamador. Alam nyo, no? Bihira, hindi ko nakitang nagreklamo si BP Sara eh. Ang tagal niya po na Talagang, eto mga kabayan, for example, doon sa caption, no? For example, si PBBM, trabahador, si BP Sara, reklamador. For example lang natin. Kung trabahador maayos, kung nagtatrabaho, bakit ganitong bansa natin, di ba? Bakit lugmok tayo sa utang? Lumobo yung utang natin, ha? Yung debt ng Pilipinas. Lumobo po, naging 15 trillion na po, mga kababayan, no? Nitong June. Bakit naman sabihin mo, bakit nagrereklamo? For example lang, hindi naman nagrereklamo si BP Sara eh. Yung taong bayan naman ang nagrereklamo kung bakit ganito. Bakit nagrereklamo? Bakit nagrereklamo sa trabaho mo? Diba? Hindi maganda eh. Hindi po maganda talaga mga kababayan kasi hirap pong taong bayan ngayon eh. Yung gastos po nila, puro gastos kasi, puro ayuda. Si Martin nga, nasa Tacloban, mga kabayan, namigay naman ng ayuda eh. Diba? Kung puro ayuda ang gagawin yung project, ay talagang lulubog ang ating, kaban, diba? Puro labas eh. Walang pumapasok. For example na lang, diba? Mayroon kayong, magkano ba yung 1 billion, diba? Mahigit yung travel expenses ni President Bongbong Marcos Jr. Dapat pag may pumasok na foreign investment, dapat mas malaki pa yan sa sa expenses nyo para mabawi naman, di ba? Yung mga travel expenses ninyo. Baka nga nag-negative pa tayo sa mga travel expenses ninyo eh. Ang dami yung pinuntang bansa, wala namang pumasok na investment. Pinagmamalaki nyo pa sa zona, pledges yun eh. Di ba? Kaya talagang magrereklamo talaga kasi pera ng taong bayan po ang ginagamit ninyo. Tapos, actually hindi naman sa kanila yan eh. Dapat gamitin po nila na maayos para talaga sa taong bayan yung makikinabang. Yung taong bayan talaga makikinabang. Hindi po yung ilang bulsa lang yung makikinabang, di ba? Mga kababayan, ano po kanyang reaksyon sa video ito? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong opinion patungkol dito. Right? Maraming salamat po.